Ayan na nga mga mamshi, nandito kami sa Robinson Ermita. Ipinasyal namin si Baby Sia at mamimili ng gamit. Hello again mga mamshi, nandito kami sa jeep at kasama ko ang aking pamilya at first time namin na ipapasyal si Sia at mamimili ng gamit. Andito na tayo sa entrance ng Robinson Ermita at nagkamali ng pasok si Zen sa entrance. Doon siya pumasok sa panlalaki kaya tawa ng tawa si ate niya, ayun na boryong. At tingnan nyo naman ang aking baby Zia. Malikot ang mata kung saan nakatingin. Nagtataka sa siguro dahil ang daming ilaw at ang dami niyang nakikita, maraming tao, kaya yan. Hindi kasi siya sanay sa labas at minsan lang po lumalabas kung may bakuna po o pupunta kami sa PIDYA. So hanapin po namin ang store ng Tobies. Doon po kasi nakakita ng sapatos si Felix na may sale at saka titingnan niya din po ang ibang style ng shoes kasi papasok din daw siya sa school kaya kailangan daw niya din bumili ng sapatos. Bali ang bibilhan lang itong mga estudyante ko, 3 anak, pero nakisabay na rin siya dahil estudyante din daw siya. Char. Yan, so malapit na tayo sa store ng Tobies. Ayan. So pag wala po tayong mahanap doon na hindi nila gusto, pupunta tayo sa store ng Nike. Maghanap tayo sa department store o kaya sa branch mismo ng Nike. Mayroon po dito sa Robinson Ermita. So nandito na po tayo sa Tobies store. Hanapin natin ang sapatos na nakita niya pero wala po siyang nakita doon. So napunta kami dito sa Nike store. Ayan, naghahanap siya. Parang siya ay yung mag-aaral. Gustong gusto din niya bumili ng sapatos. Hindi ko alam, parang nagkukoleksyon ng sapatos. Halos taon-taon bumibili ng sapatos siya. Ayan ang napili ni Zane. Malaki ang size, so walang smallest size dyan. Kasubit ko pa naman yan, maganda siya. Pero mayroon mas maganda kami nakita. Ayan, at may smallest size siya. 35 po ang size na yan ng sapatos at gustong gusto ko rin yung kulay. Ang ganda tingnan ng combination po ng kulay. So tingnan natin kung magustuhan ni Zane, pero alam kong magugustuhan niya kasi yung bata na yan hindi naman maarte. Kung anong gusto ko, gusto din niya. Parang magkaparehas kami ng test ni Zane. Ayan, manang-mana sa akin, marunong din mag-DIY, marunong mag-crafts. Yun ang namana niya sa akin at katalinuhan. Char. Ayan, so isusuot ni Kuya. Medyo mabait si Kuya kasi yung ibang mga na staff ng store, hindi siya masyado nag-a-assist sa customer. Siya ang tiyaga niya mag-assist kay Zane. Ayan, wala siyang reklamo kahit alam ko dyan break time niya yan, pero pinilit pa rin niya i-assist si Zane. Saka siya umalis para sa break time niya pagkatapos ni Zane at saka na siya break time. Tapos sabi pa niya sa amin, maganda nga yung shoes na yan at bagay na bagay kay Zane. O tama naman siya, diba? Maganda yung shoes na yan. So tingnan natin guys, pag naisuot na niya at nailakad, kung magandang maganda talaga. O diba? Pack na pack. O ayan si Zia. Kinakausap siya dyan ng staff na babae kaso suplado. Ayaw ngumiti, nakatitig lang siya sa babae. Ayan naman ang asawa ko. Ayan ang gusto ko sa kanya, yung sapatos na yan. Kaso, hindi niya nagustuhan. So, di ko alam. Basta gusto ko yan, ang ganda. Kaso, ang mahal ng sapatos na yan. Halos 4,000 din yan. O ayaw niya talaga, di ko alam. Kasi malaki daw yung swela sa likod. Baka daw matapakan, matanggal. Diyos mio, Marimar. Ayan, so bumalik kami sa Tobies. May napili siya doon na Air Max. Yun ang binili namin. So yung shoes nila ni Ate Marlix at saka sa kanya doon po nila binili. Bali si Zin ang nakabili sa Nike store. Ayan, so magbabayad muna siya ng kanyang binili.
Ayan, so honey, baka maubos ang allowance natin at ako'y na naman mai-stress sa pinaggagawa mo niyan. Pagkatapos niyan, pumunta kami sa GB store para naman sa akin unique iho na excited na pumasok sa school. Ayan, so hanapan namin siya ng black shoes. Kaso yung unang sinuot ni Kuya Pugi pa naman. Ang pugi talaga ng lalaki na yan, Char. Ayan, kaso hindi na kasya sa kanya kasi medyo malapad yung entrance ng paa ni GK. Kaya yan ang napili namin. So okay naman, pwede pa siya daw umabot hanggang grade 1. Basta ingatan lang niya ang pagsuot. Ingatan, hindi wag isuot pa, hindi masira. Ganun lang yun. Ayan, so gustong-gusto naman niya yan. Ayaw maglakad pag hinihinawakan ng daddy niya. Ayaw ko ba dyan sa bata na yan. So ayan po ang napili namin. Okay naman sa kanya. So uniform na lang ang kulang. Ayan. Talagang ang galing ni Kuya din mag-assist. Kaya din doon sa Nike store. Ayan, diba ang pugi ni Kuya. Puging-pugi si Kuya. Ang puti pa ni Kuya. Diba? At mukha pang mabait si Kuya. So after nyan, pumunta naman kami sa bag. Isang tingin lang namin sa bag na gustuhan agad ni JK. Yan, gustong-gusto niya yung bag na yan kasi may sombrero at saka waterproof siya, guys. So okay na yan para makauwi kami agad. At nahirapan na ako kay Zia sa kakakarga. Ayan, at kami naging alalay na lang ni Zia. Sila nag-shopping, kami wala. Bago yan, nagbayad muna. At after JB Shoes, sa JB Shoes antay namin yung JB Shoes na dadalhin dyan para bayaran namin. Pati yung shoes ni Zane. Nandyan yan, ayan, kasama ni Kuya. Siya po ang naghatid. Iba na po kasi sa Robinson, di ko alam. Dati tama ba yun? Once na binili ka, check mo da pa. ibigay na sa'yo. Ngayon naman kailangan i-pigeon pa at dalhin sa cashier bago bayaran mo. So, ayan, bayad na naman. Ubos na ang allowance natin. Tingnan mo kung magpares. Ka naman sa akin, habibi. Mamuti lalo ang aking buhok sa stress. So, pagkatapos namin nagbayad, ayan, gala-gala muna kami. Hahanapin namin syempre yung paborito ng mga bata. Always McDonald's. Kahit gusto namin kumain sa ibang kainan, hindi kami makakain dahil sila lagi ang nasusunod. Ayaw nila kumain sa iba, sa Chowking, sa Jollibee. Hindi ko alam kung anong mayroon sa McDo at laging gustong-gusto sa McDo kumain. Hindi sila nagsasawa sa McDo. Ano bang pinakain mo McDo sa mga anak ko na hindi kanila kayang pakawalan? Laging McDo, McDo, McDo. Ako'y napupurga na sa McDo. Ayan. So si Zia, tuwang-tuwa ko dyan kay Zia at mukha din siyang gutom na gutom. Kahit nandun pa kami sa Nike store, pinadidi ko na siya. Tapos ngayon pag kumain kami, tingnan nyo po ang magiging reaksyon niya pag kumain kami. Dito muna tayo at habang wala pa ang McDo, lakad-lakad muna kami. Ayan, tingin-tingin. Ito, may bagong dito, magandang spot. Yan, pwede mag picture taking. Diba ang ganda? 2024 Year of the Dragon. Ang ganda, diba? Pulang-pula. Pak na pak ang kulay. Pula at saka pink. Favorite color ko yan. Ayan, diba ang ganda ng kulay? Siyempre, pag nakakita ka ng magandang spot, hindi mawawala mag picture taking. Kaso, sa sitwasyon ko ngayon, ayaw ko mag picture taking. Mas gusto ko ang mag video na lang dahil alam na ang taba ko, ang laki pa ng belbel ko, sobrang taba. So ipaubaya ko muna sa aking mga anak at saka hindi naman talaga po ako mahilig sa mga picture taking. Minsan napipilitan lang, char, napipilitan talaga. Ayan, sila muna at saka si ate, hindi rin mahilig sa picture yon. Ewan ko dyan. Ayan, yung asawa ko parang napilitan lang yan si Felix kasi ayaw din niya na nai-expose siya. Kasi baka daw siya pag-agawan. Diba? Kaloka ang asawa ko, no? Pag-aagawan daw siya pag nakita daw siya sa social media. Hindi, wow, ikaw ng artista, diba?
Ayan, malapit namin sa McDo at umorder na kami ni ate ng aming pagkain dahil gutom na sila at pagod na sa kalilibot sa Robinson Ermita. Lalo na yung bulinggit na yan, mukhang gutom na at takam na takam. Tingnan mo ha, pag ako'y kumain ng fries, titingnan niya yung kinakain ko at gustong gusto niya na subuan ko talaga siya. Ayan, naglalaway-laway na yan. Tingnan nyo naman, takam na takam. So, sa naman, binurog ko yung fries kasi natatakot ako baka mabulunan pa siya. Gusto ko yung as in malambot yung kakainin. Ayan, simot na. So, paano yan? At kami uuwi na dahil mabusog na kami. Ayan, at wag po ninyong kakalimutan mag-subscribe at thank you for watching. Bye-bye. Love po. God bless us all. Bye.